When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, a deer, a female deer, play a drop of golden sound. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at kung kayo po ay baguhan, welcome po. Tuloy ko po sa ating channel. Ang Usap-Usap University po ay nag-aanalisa ng mga diskusyon, ng mga debate at ang ating video po na papanoorin ay first time ko po mapapanood. Kung hindi po ako nagkakamali, na-request na rin po ito sa Facebook at ito po ay na-request na rin sa YouTube. So ito po ay isang segment po na itanong mo kay Soriano at katulad po ng sinabi ko, wala po akong background sa video na ito kung kahit hindi ko po talaga alam kung what the topic is all about. Pero katulad po ng ginagawa natin sa Usap-Usap University, we tried to watch it for the first time and then I'll give you my input, my analysis as a debater. Ang aking pong background po kasi, ako po ay varsity debater ng Mindanao State University sa Iligan sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate na sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko po LaSalle at FEU. At ako rin po ay member ng isang international na public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Panoorin po natin ang maikling video na ito. Let's go! Si Manny Benedicto, isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to hear from you that you are after for the truth. And I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6, "My people shall know my name. In that day they will know that I am He that speak to them." Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 19:19. 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin kung hindi yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrew of Hebrews? And his name was given from above and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ng 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po, hindi Jesus. Sa Latin, Jesus. Yesu. Sa Greek, Yesu. Sa Hebrew, Yahshua. Iba-iba. Isinulat, 3 nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek. Hebrew pa rin ang susulat niya. Isinulat nga sa Greek At isinulat sa Latin, Hebrew pa rin susulat. Hindi po. Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na itatranslate. Pakinggan niyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name maiba? Pumapayag. Sa Hebrew,
Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yon. Pero nung isulat po ni Saint Paul ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did Christos? not use the word Messiah or Yahshua. He used the word Jesus or Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ang katumbas noon, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Christos. Kaya po, kung gigrego mo, gigreek mo, Jesus Christos or Yesu Kristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo. Pag tinagalog mo, kung tayo, naging alipin ng Kastila, nahahawa na tayo dun sa Silya. Oh. Ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, salumpuit eh. Salumpuit. Ewan ko sa inyo, sa Iloilo, kung tawag dito, Silya to eh. Silya po ito eh. Kastila yung Silya eh. Pero ginagamit natin, legal yun. Ganon din po, kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo. Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Okay, wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin eh. Nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, kumalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung, bawa, taga-Rumblong ka, taga-Aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo, mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Babel. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Babel. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Pandemic. Kagaya nung SN community. Yung SN community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila eh. Parang ganito, ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Di ba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba. Nahihilo lang ako rito eh. Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba eh. Ano ba ibig ko sabihin? Nung umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo. Kaya, kung Bisaya ka, talk to God by your tongue. Ginoo. Doon naman sa amin sa Ilocos, Apo Diyos. Sa Kapampangan naman, Ginoo. Oh. Sabi naman ng German, God. Sabi niya. Sabi naman ng Latin, Dio. Sa Kastila naman, Dios. O sabi naman sa Tagalog, Bathala. Pare-pareho yun eh. Magkakaibang wika. Ngayon pipilit mo, nasa Bisaya ka, Hebreo pa rin. Before that, at sa mga baguhan po, pasensya na po kung pinopost ko po, hinihinto ko po yung mga videos at alam po yan ng mga around 40,000 subscribers ng Usap-Usap University na talagang hinihinto ko po. Dahil minsan ko po, nakakalimutan ko po kasi yung gusto kong sabihin kapag hinayaan ko po gumulong po yung diskusyon. Napakaganda ng paraan ng pagsagot ni Brother Eli dahil hindi niya lamang ito isinagot sa isa lamang na tanong, yung isang tanong lamang na response. Una, sinabi niya muna na it is allowed
by God na may iba't ibang pangalan. So sinabi niya nga na ang pangalan na ni Jesus Christ mismo ay nag-iiba conforme po sa pagiging Greek nito or Hebrew. So iba-iba. At then sabi niya, it is allowable. Interestingly, yung flow of thought ni Brother Eli, dumiretso naman sa pagkakaroon ng lingwahe o wika. So sinabi niya nga, yung kinuwento niya, hindi lamang yung Tower of Babel where a lot of us are more familiar, with that story, kung saan gumawa sila ng isang tore dahil nagkakaisa na silang lahat ng mga sinaunang tao at binigyan, according kay Brother Eli, binigyan tayo ng mga iba't ibang salita at bigla na lang na hindi sila magkaintindihan. Kung kaya't they have to go to different places para doon naman magpirme at hindi lamang magpirme sa isang lugar lamang. I like that point kasi it was an explanation na marami sa palagi ko sa mga preachers ang hindi na-explain ng mabuti yung ideya kung bakit kinakailangan magkaib ng lengguwahe. Ang inaabangan ko kasi may sinabi si Brother Eli kanina, sinabi niya na alam ko yung pinupunto mo. Gusto kong malaman kung ano nga ba yung pinupunto dito nung nagtatanong. So panoorin pa po natin. Mali naman yun. Kaya nga binisaya na tayo, binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa Cebuano, amahan namo. Sa Iloilo, amay namo. O, tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, pareho rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika. Ano po ibig ko sabihin? Hindi masamang tawagin natin ang Diyos sa wika nating sarili kasi siya ang may bigay ng ating sariling wika. Hindi po masama yun, kapatid. Halimbawa, tinawag ng mga Griego, Apollyon. Tawag naman ng mga Ebreo, Abaddon. Tutul ba tayo? Pareho lang naman ang kahulugan nun. Ganun po yun. Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin alam ang pronunciation. No? I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede hindi ba? natin... Pero kasi alam ko, basahin yan eh. Oh? Yod, he, wow, he. Ibig sabihin, yaw, hu. Yahoo? Hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito no? po yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, thanks. Ganito Hindi po. ako, I'm not Sandali lang against po, you. sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Y, H, W, H. Yod, He, Vav, He. Yan. Hindi huya-hu yan eh. Ang Jehovah's Witnesses, naniniwala, Jehovah. ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Jehovah. Alam nyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Okay. So before that, para po sa kaalaman pong lahat, meron po tayong previous po na reaction video. Yung saksi ni Jehovah versus Brother Eli Soriano nga, patungkol sa kung ang pangalan nga ba ng Diyos ay Jehovah. So sana po mapanood nyo rin po yan dahil nabigyan na po natin yan ng reaction. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Kita nyo? The pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at doon tayo maliligtas, kapatid. Naintindihan niyo po ang punto ko, mga kapatid? Okay, before that, medyo interesado na tuloy ako kasi, of course, sa saksi ni Jehovah, they really think and believe that the name is Jehovah daw. And kay Brother Eli naman is saying na makontento na daw tayo. I wonder, what will be the effect if we don't fully know the name of God? Kung sinasabi dito, YHWH, sabi ni Brother Eli, hindi natin alam yung pronunciation nito, at kung tatawagin naman to ng Jehovah, does it make a clear difference? May malaki bang epekto o kaibahan kapag hindi natin alam o hindi natin nasambit natin ng mali ang pangalan ng Diyos? Sa mga members po ng Born Again, saksi ni Jehovah, or members po ng MCGI, ano po masasabi nyo rito sa tunay na pangalan at pronunciation kung meron man ng Diyos? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang espekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit
that the pronunciation was lost. Mm. Hindi ginagamit eh. Mm. Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sino-supply nila yung right vowels. Vowels. Eh, ngayon, sino magsusupply? Eh, kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid, naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 110 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Mhm. Pakinggan nyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, Okay, before that, may na-notice ako. Pasensya na po, Brother Eli, ha? Notice how, in this line, the word Lord is all in capital letters and yung isang Lord naman is mas maliit. Di ba? Kita nyo dito? Mas maliit yung Lord, L-O-R-D, pero ito naman malaking Lord. So, there has to be a distinction. Magkaiba ang mga konsepto na ito. Kasi kung hindi naman magkaiba yan, bakit may ibang paraan ng pagsusulat? So, gusto kong malaman yan. Tingnan natin kung anong sasabihin ni Brother Eli dito. sinasabi dito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun ang nakasulat eh. Oh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, Yahweh. sa hari ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Yahweh? Ah! Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Jehovah. Ha? Tanungin ko kayo. Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko? Lahat ng Protestante? Lahat ng Jehovah's Witnesses? Pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on. Come on. Hindi naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may batayan. When you sing, you begin with A. Do, Re, Mi. Ay, oo. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Nagkantahan. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a, D, a, B, A, D, A, a drop of golden sound. A name I call myself. Along the way to road. O, tamo, kung meron tono, makakaintindihan tayo eh. Ilagay natin sa tono. Ang tono, Sandali. Sandali lang po. Natawa po ako. Di ako nang expect na may ganito po palang music number. But hindi ko alam kung anong point kaya ni Brother Eli ba't nasabi yan. Siguro, when we start, we have to start from the basics or we have to know the letters correctly. Maybe that's the point. Natawa lang ako kasi parang naging musical yun ah. Tuloy po tayo. ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Ah. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo ang pronunciation nito? Kayabangan lang yun, di totoo. Di totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam niyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, mga kapatid. Sabi Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Ha? Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit Zeus. sino ba magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Yahoo. Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, anong tatawag mo sa Kanya? Jehovah? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya? Ama. Ama namin, nasa langit,
ka. Our Father, which art in heaven. Musical na naman. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Alam nyo to, ha? Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mataas na. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ano tawag mo? Father. Our Father. Sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang Jehovah. father mo, may pangalan. Diba, pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, Ama. Tatay, sakluluhan mo ko. Amen? Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito. Okay, before that, no, napakaganda ng pag-tie-up ni Brother Eli doon na, kumbaga, yung point no, of calling someone, kasi kung titingnan natin yung flow ng kanyang sagot kanina, una, sa translation ng pangalan ni Jesus, tapos tinawid niya kung bakit nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga wika. At nung nag-mention yung nagtatanong kanina, patungkol nga sa, sabi niya, alam niya kung paano basahin ang pangalan ng Diyos. Sabi niya pa, Yahoo, natawa nga ako, Yahoo. Sabi niya rin, Yod-he, wow-he, sabi niya. Pero sinabi naman ni Brother Eli na we should not speculate because it's not there. You know, ang daming mga Christian theologists, scholars, talagang hindi alam yung exact na pagbabasa ng pangalan, and we have to leave it at that. And then yung ending conclusion ni Brother Eli is, no matter what the name is of God, tatawagin mo pa rin siyang Ama dahil ikaw ay kanyang anak. Napakaganda ng pag-tie up ni Brother Eli na, kumbaga, sinasabi niya, what is more important is you know that you're a child, and then you have to call your God Father. Ama namin, nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Tama na yun, aiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay Bisaya, kay Hiligaynon, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw ay galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang Ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. May problema pa ba tayo doon, mga kapatid? Tama na yan. Kaya baka na lang dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, pagpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon, I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. Alam ko, malalambing kayo. Ako hindi malambing. Diretsahan po ako eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Hihiwain mo. Tuwing gaganunin mo, sabi nung pasyente, aray! Atras ka na. Gaganunin mo ulit, aray! Atras ka na. Maghapon kayo, aaray ng aaray yun.
Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, biyaan mo siyang umaray. Tanggal. Buka na. Tanggalin na yun ano. Sara uli. Dalawang aray lang, kapos na. Tama ba? Logic lang, no? Salamat Logic po. lang. Sana, basbasan ng Diyos ang bayang ito ng Iloilo. At sana magtagumpay kayo mga kapatid sa inyong paghahanap sa katotohanan. Alright, dyan na naman po nagtatapos ang ating mixing episode sa ating palabas ngayon, mga ka-U3. That was quite short. I was expecting na medyo hot, aggressive na debate, pero hindi naman po. No? It's more on question, of course, dahil nga ang programa ay Itanong Mo Kay Soriano. Ito po ay programa po ng ang dating Daan Productions. At bilang isang debater reactor, sa totoo lamang po na-appreciate ko yung paraan ng pagsagot ni Brother Eli. At ako na-impress din ako kung paano na-remember ni Brother Eli yung iba't ibang mga pangalan ni Jesus. Kung napansin niyo po, pati yung sa Diyos mismo, yung pangalang Diyos sa iba't ibang mga lengguwahe. Kapampangan, Greek, at Tagalog, at iba pa. So, para sa akin, impressive yun. And makikita mo talagang husay ni Brother Eli. At dunong na rin. Mga ka-youthi, ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Anong natutunan nyo? Dahil ako, isa sa mga natutunan ko, interestingly, of course, maliban sa mga sinabi ni Brother Eli, na kumakanta, may mga kantahan po palang nangyayari, sa kanyang mga explanation. And that's just one way of relating sa inyo pong mga listeners, sa inyo pong mga audience. Ito po ay isang tool, ang music, ang something na nag-unite sa atin at pwede mo pong gamitin yan. Kayo po kung nag-aaral kayo ng public speaking o paraan ng pagkukumbinsi ng ibang tao, ang musika po ay isang napakagandang tool. Ang kanta, mga lyrics, napakagandang tool na una, icebreaker siya. Pangalawa, pwede rin gagamitin na tool ito para maitawid yung mga pinupunto po natin. So mga ka-U3, maraming salamat po sa panonood, and if you like these kinds of videos, please click subscribe here. Dahil sa totoo lamang po, we have more than 1 million, 1.1 million every 28 days na mga views. Pero yung subscribers natin, nasa 40,000 pa lang yata. Sana po ay mag-subscribe po kayo, share niyo po sa mga kaibigan niyo, send niyo po sa mga messenger, send niyo sa Facebook. And if you like this video, eto, magandang video rin ito at ito rin po. Hanggang sa muli po, I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.